Okay, karugtong po ng pinag-usapan natin kanina sa unang vlog, yung tungkol nga sa creeping invasion ng China dito sa ating bansa. Ngayon naman, pag-usapan natin itong kalukuhang ginagawa ng China dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Na kamakailan nga, was it 2-3 days ago, na nag-anunsyo ang China na manghuhuli daw sila ng mga trespassers dyan sa South China Sea, which includes the West Philippine Sea and Scarborough Shoal. Manghuhuli Wow! Ang bigat naman manghuhuli tapos i-detain. Tapos meron pa. Nag-anunsyo pa ng 4 na buwan na fishing ban dyan sa ating teritoryo. Mga kababayan, nakakatawa. Alam niyo, nakakatawa na po talaga itong pinaggagawa ng China sa kanyang gahaman, pagkaganid sa teritoryo, ganid sa langis, ganid sa isda. Lahat na lang gustong sakupin. Walang hiya. Napakawalang hiya. Ang kapal-kapal ng mukha. Hindi na nakontento. My God, ang laki-laki na ng kanyang area. Tingnan nyo sa mapa. Pang-ilan ba siya na pinakamalaking bansa sa buong mundo kung ang pag-uusapan ay area? Ang laki-laki. Ang dami-dami pa nilang mga bakanting lote. Pero, nangunguha ng teritoryo ng iba. Ilang bansa ba ang inaagawan nila? Hindi lang Pilipinas Ang kapal talaga ng mukha, mga kababayan. Walang kahiya-hiya talaga sa balat. Hindi man lang mahiya sa ibang mga bansa sa buong mundo na mga bansa na marunong kumilala ng tama, marunong kumilala ng batas. Dahil ito pong China, hindi marunong sumunod sa batas. International law. Kita mo yung napanalunan natin na yung sa UNCLOS na hindi nila kinikilala. Ayaw nilang kilalanin. Samantalang signatory sila doon. Signatory sa isang pag-uusap or shall we say parang saligang batas. Saligang batas ng mundo. Pirmado sila, pero ayaw kilalanin. Tapos ngayon, manghuhuli ng ano bang trespasser sa Tagalog? Mga naliligaw, mga pumapasok sa hindi nila teritoryo, ang trespasser. Wow, mga kababayan, ang kapal talaga ng mukha. Alam mo, China lang naman ang naniniwala na kanila ang buong South China Sea. Ang ibang bansa hindi naman naniniwala Sila lang. Tapos, hindi man lang mahiya na magpapalabas sila ng batas dyan sa karagatan sa hindi naman nila teritoryo. Tingnan mo, manghuhuli. Sige, subukan ninyo. Lalo pa yung itong mga ano natin, akala ko itong mga kababayan nating mga mangingisda ay matatakot pumalaot. Pero hindi. Hindi raw sila takot. Pupunta at pupunta pa rin sila doon sa karagatan na teritoryo sakop natin, yung dati nilang pinagkukuhanan ng mga isda. At buti na lang po, nagpahayag ang ating gobyerno na sasamahan sila
i-escortan sila ng Philippine Navy, ng Coast Guard, at ng BIFAR ata. Buti naman, gano'n naman po talaga ang tamang gawin. Para naman malakas ang loob naman ng mga Pilipino, pero kailangan pa rin natin silang alalayan. Kasi wala silang kalaban-laban dyan sa naglalakihang mga barko ng mga inchik. At itong mga inchik na to, sobrang kapal talaga ng mukha nila. Walang hiya. Walang alam sa kahihiyan. Kahit na alam nila na kontra naman ang mga ibang bansa, mga ibang leader, wala naman silang kakampi tungkol dyan sa mayroon silang mga kaalyado, kaibigan, pero pagdating dito sa mga pangaangkin ng teritoryo, wala namang kumakampi sumasang-ayon sa kanila, kahit yung mga kaibigan nila, kahit ang Russia. Ang North Korea, hindi naman nagpapalabas ng announcement na umaayon sila sa ginagawa ng China. Biruin mo, pati Russia, di ba? Pati Russia, may inaagaw din sila na teritoryo dyan sa may bandang southern part ng Russia. Biruin mo, nagalit ang Russia pero parang wala naman nagawa. Hinahayaan na lang. Ewan ha? Pambira naman yan, Russia. Baka natatakot na rin si Russia kay China. Pambira. Well, kung tutuusin naman, napakaluwag naman, napakalawak ng area, ng teritoryo ng Russia. Kaya baka okay na lang sa kanila na tagpasan sila ng ilang kilometro kwadrado. Pero ako natutuwa po ako dito sa mga kababayan natin na mga simpleng mangingisda. Pero ganun sila katapang, no? Ganun sila katapang. Alam nyo, buti pa itong mga karaniwang Pilipino na kung tutuusin, hindi gaanong nakapag-aral. Hindi naman ito nakapag-aral ng mga mataas na pinag-aralan, di ba? Itong mga simpleng mangingisda. Kaya nga, sa pangingisda na lang sila nabubuhay. Pero mas marunong lumaban, mas marunong kumilala at ipaglaban ang karapatan ng bansa natin. Hindi kagaya nitong itong pinag-usapan natin sa previous video. Mga taong gobyerno, matataas ang mga pinag-aralan, mayroon mga dyan mga abogado, mga titulado, matataas ang IQ, may nahulog na namang mangga. Tambak na yung mangga ko, hindi ko na maubos, pinamigay ko na yung iba. Nalalaglag sa bubong. Akit ako ng akyat, pinupulot. Biruin mo mga kababayan, kung sino pa yung mga may pinag-aralan na mas nakakaintindi, sila pa yung marunong walang magawa kapag nakasilip na ng pagbinilangan na ng siguro tig sa 1,000. Diba? Mga taga dyan mga taga PSA, mga taga DFA, mga taga CHED, mga taga immigration. So, even mga senador. Diba? Mga tinitingalang mga tao. Pero, mga wala ring hiya. Oo, mga walang hiya. Mga walang hiya sila. Talo pa nito mga simpleng mamamayan na marunong lumaban, marunong na ipaglaban ng karapatan. May malasakit sa bayan. Diba? At itong China na ito, pasalamat na lang po tayo dahil ang Pangulo natin ay talagang
ipinaglalaban yung karapatan natin. Hindi kagaya nung nakaraang, Diyos man, mga kababayan, itong problema na dinaranas natin sa ngayon, patungkol yan sa pang-aabuso at pang-aagaw ng China, pagpasok ng mga Chinese dito sa bansa natin, pamimili ng mga napakalalawak na lupain. Nangyari ito dahil sa nakaraang administrasyon. Ito ang ipinamana ni Duterte sa atin ngayon. Mga kababayan, napakaseryosong problema. Napakalaking problema ang iniwan nitong Duterte nito. Na siya namang pinipilit na lutasin ng ating Pangulo. Tapos hindi ko maintindihan dito sa mga kababayan natin. Ewan ba kung bakit gustong-gusto pa rin nila kay Duterte? Ano ba yan? Mga hindi nag-iisip. Marami sila, mga kababayan. Even matataas ang pinag-aralan, pero hindi makita. Mataas ang pinag-aralan, matatalino. Tingnan mo si Harry Roque. Matalino yan eh. Pero nabulag. Nabulag ng China. 'Di ba? Mga kababayan, huwag tayong gagaya sa mga traidor na ito. Naku, kung ako lang ang nasa gobyerno, ako lang ang may kapangyarihan, mga kababayan. Itong mga traidor na to dapat firing squad ang mga to Itong mga traidor na pro-China, itong nakikipagsabwat sa mga Chinese, itong mga Chinese na bili ng namamakyaw ng lupa natin. Para sa akin, firing squad ang mga yan Ewan ko sa inyo. Kaya, nakakamiss itong si Apulakay. Medyo malayo lang kasi ang personality nung anak sa ama. Yung ama, naku, hindi naman siya berdugo, pero kinakatakutan. Yung ang kanyang prinsipyo, ang kanyang talino. So mga kababayan, ang magagawa na lang po natin kahit papano, makakatulong naman tayo sa ating bayan, basta tigilan na natin ang paghanga sa mga Duterte. Dahil sila ay pro-China, traidor ang mga yan. Traidor sa bayan. Kaya bakit nyo siya ginugusto? Ang gawin po natin para maisalba ang bansa natin, magkaroon tayo ng malasakit, mahalin, ipaglaban ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? So hanggang dito na lamang po, para akong tatrangkasuhin Okay, thank you for watching and I'll see you tomorrow. Okay? Peace.